Samantala, posibleng abutin na lamang po ng 60 milyong piso ang danyos na sisingilin ng gobyerno ng Pilipinas sa US Navy dahil sa pagsadsad ng USS Guardian sa Tubataha Reef. Lumalabas kasi na mahigit 2,300 square meters lamang ang naging pinsala sa bahura, kalahati ito sa unang naitala. Balitang hatid ni Rafi Tima. Mahigit 2,000 square meters lang at hindi 4,000 square meters batay sa inisyal na pagsusukat ang bahagi ng Tubataha Reef na nasira sa pagsadsad ng USS Guardian nitong Enero. Ito ang lumabas sa pinalasukat na isinagawa ng pinagsamang assessment team ng Philippine at US Navy. Dahil dito, kailangan magbayad ang US Navy ng danyos na mula 50 million pesos hanggang 60 million pesos base sa nakasaad sa Republic Act 10067. Based on the law, the total fines will be between 50 and 60 million pesos. No? The exact figure is now being discussed inside, but I think if you said between 50 and 60, you're fairly safe. Paliwanag ng Philippine Assessment Team, mas malaki ang naunang pagtayang isinagawa ng US Navy dahil iba raw ang methodology na kanilang ginamit kumpara sa ginamit sa paunang pagtaya. This Philippine-led team used a method called shaped polygons, which followed natural contour of the reef. And since they use shaped polygons, they reinforced this with aerial photography and GPS readings, and were able to determine the actual area of damage. Bukod sa pagsusukat, sinuri na rin ng mga eksperto ang pinsala sa bahura, kung saan nakitang unti-unting naghihilom ang napinsalang corals. Tubataha is already beginning to show signs of recovery. The number of fish that are actually managing the growth of algae is very impressive, and we're very hopeful that if we allow natural regeneration to continue. Oras na maisa pinalumano ang eksaktong danyos kung magkano ang kailangan singilin sa US Navy. Isusumiti na ng Tubataha Management Office ang pinal na report sa Department of Foreign Affairs para masimulan na ang proseso ng pagsingil sa gobyerno ng Amerika. Sa susunod na linggo, babalik sa Tubataha ang ilang coral expert para sa mas malilimang pagsusuri sa napinsalang bahura. Pero sa ngayon, masaya raw ang Philippine Assessment Team na hindi malaki ang pinsalang idinulot ng pagsadsad ng USS Guardian sa kilalang UNESCO World Heritage Site at tila hindi ito nakaapekto sa ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pinasinayaan ng US-Philippine Balikatan Exercises kung saan mahigit 8,000 Filipino at US personnel ang lalahok sa pagsasanay hanggang April 17. Rafi Tima, GMA News.